Good afternoon. My name is Pacha Era, student from BSNYG, and today we're going to have the neurological assessment to our patient. And now let's start na po. First, we're going to perform hand hygiene and also verify our client's name and birthday. Hygiene muna tayo. Sir, may I know your birthday and your name po, sir? Iran Patrick, March 7, 2010. After that, i-assess na po natin yung mental health status ng ating patient and also the level of consciousness ng ating patient. As na-observe na po natin kanina na doon pa lang po sa pag-ask natin ng name and birthday ni patient is alert and oriented naman po sa patient. And number findings to po nito kapag yung sa alert and oriented is it's either 3 times or 4 times. Kapag 3 times po, it's a person, place, and time. Kapag 4 times naman is the person, place, time, and event na aware si patient kung ano po yung nangyayari doon po sa current na place na yon. Then after nun, after po natin ma-assess is i-assess, i-evaluate or yung i-assess yung sa articulator ng ating patient for yung voice quality and also the conversation for what call this? Conversation for comprehension po. Dito po, i-assess, may inspect na rin po na dito agad since yung sa kanina nga po, yung nakikita natin si patient na nakakapagsalita siya ng diretso and also nakapagsalita po siya ng diretso and yung topic po ni patient, yung sinasabi po ni patient is connected sa kung ano sinasabi ko. Meaning, na-friends natin dito is si patient, hindi po siya nag-word o nagsisimula o nagkasalita or nag-shuffle yung topic ni patient. Then after na is notice na natin yung function ng cranial nerves ng ating patient. First sa olfactory. Sa olfactory naman, which is the nerve, ay the smell. Ito naman po, we're going to assess the patient by press po, inspect natin si patient na close na yung eyes and yung sa isang nostril ng ating patient is i-occlude natin and after nun is papaamoy natin kay patient each side. Sir, stand nyo, tingin nyo po yung tingin po sa harap and close nyo po yung timbok eyes nyo po. Then, sir, may papaamoy po ako sa inyo yung mas identify ko. No, sir, i-upload natin yung sa nostril, mga sir. Tingin po. Nangin po. Nangin po. And as our patient is naamoy ni patient yung flavor
or yung pinaamin natin sa kanya. Abnormal findings natin dito is yung sa abnormal findings natin is anosmia, means or hindi po siya amoy ng flavor or yung pinapaamin natin sa kanya. Second step natin is sa optic. Sa optic naman po, as our patient to yung near visual test, distant visual test, and also the visual field test. Ito naman po, as a patient na sa distance naman po, as meron po tayo nakadikit na Snellen chart 20 feet sa ating patient. Sir, open niyo po yung eyes niyo, sir. And pakibasa po yung ituturo ko na, sir. Ito po, sir. Ano po ito, sir? N, Ito po. I, Ito po. S, Ito po. G, A. Alam mo, findings natin is 20/20 means our patient can see the distance of the 20 feet po na pwede makita kay patient na mabasa niya. Next naman is sa near distant test. Ito naman po, papabasahin po natin si patient ng Rosebaum chart. Po. Sir, pakihawak po to, sir. Dapat po, malapit lang po sa inyo. Ganyan lang po. Pakibasa po, sir. Sige. Po. 5, 6, 9, 4, 7, 8, 2, 3, 4, 3, 6, 8. Po, nakagitna po. Okay, nakagitna. E, Ito po. W, X, O, O. 5, 7, 8, 4, W, E, M, O, X, O, 0, 9, 3, 6, 5, 2. E, 5, E, X, O, X. As our patient is, nababasa po ni patient hanggang sa 20/30, indicating na normal din po ang size ng ating patient. Next naman po sa confrontation test naman po ang gagawin natin kay patient. Sir, upo po tayo, sir. Ito po, ano po sa akin, sir? Takpan niyo po yung kabila ng kamay, sir. Sige, para po sa akin. Takpan niyo po yung kabila ng kamay, sir. Dito po lang po. Ano po? Tapos, sasabihin niyo po, kapag yung kamay kung po nakikita niyo na, sir, sabihin niyo po. Sabihin mo kung nakikita niyo. M, M, Ano po? Yan naman po. Ito nga ba, normal naman din na yung sa any patient is full visual gaze yung nakikita ng ating patient. Next naman po, itetest naman po natin ngayon yung oculomotor trochlea and also the abducens. Ito naman po, distance, dito naman po sa pag-test naman nandito is the 6 cardinal gaze and also after nung 6 cardinal gaze the 6 cardinal gaze and also yung movement ng any patient side by side and up and down po. And also the corneal light reflex and yung sa accommodation din po. Papillary corneal light reflex. And also yung test na accommodation po. Sir, tingnan na po kayo sa akin, sir.
sa distance po is this po sa yung sa accommodation muna po tayo, sir. Tapos ilagay ko po ito sa nose stage po ay saan ay na po pa for construction. Sa ayon sa papillary reflects light nag-reflects po ng 3 to 6 indicating na normal or 3 to 5. Sa accommodation naman po, mag-place po tayo ng kay patient for construction ng kanyang patient. Sige po sir, sundan niyo lang po ito sir. Yan. Na-construct po yung eye ng ating patient. Sa 6 cardinals gaze naman po, using the method na star. Sige po sir, para po sa tapang sa ganyan sir. Sundan niyo lang po ito na sir. Ano sa amin ulit sir? Yan. Na-perform naman po ni patient lahat ng movements ng eye po. Next naman po is sa trigeminal. Sa trigeminal naman po, dito po as anticipation ng mga ipapagawa natin sa kanya. Sir, pwede po kayo mag-smile, sir. Pakasmile niyo po, sir. Yung forehead niyo po, pwede po bang itaasin po, sir, forehead niyo? Yung po, pakataas niyo po, sir. Yung forehead po, pakagalan niyo po, taas niyo po. So, po, sa pakataas po natin yan. Nagpo-front po yung head, yung tataas ng head ng activation ng wala na ako. Sir, can you pop your cheeks po? Yan po. Yung lips naman po, sir, pag ano po, uso niyo po yung lips niyo po, sir. Sige po, pakauso niyo po. At okay na po. Yung sa eyebrows niyo po, pwede pataas po. Sige po, pataas po yan. Sir, yung sa eyes niyo po is paka-close niyo po na, sir. Paka-close niyo po talaga. Tapos ako po, tatry ko pa siyang i-open na, sir. So, kung kahit i-resist ng muscle niyo po, sir. Sige po, sir. Sige po. Ayun po. Kaya naman, nakapag-foot naman ng course the patient doon po sa paggawa natin, no? Sa kay patient, no? Lahat ng method or the procedure na below sa trigeminal. Next naman na sa trigeminal, ipapataste natin kay patient. Magpapataste tayo kay patient and kailangan ma-identify ni patient yung ipapatikim natin sa kanya. Sure. Tignan niyo po kung ipapatikim ko, sir. Can you close your eyes po, sir? Nakapatikim po kami sa iyo, sir. Identify lang po, sir. Sir, pakiapan niyo mga sir. Paki-identify sir kung ano siya, sir. Sugar po, sir. As our patient, na-identify ni patient yung kinabit natin or yung pinatikim natin sa kanya. Next naman po, sa facial. Ito naman po, meron tayong 3 method. First, yung functional sensory and also sa functional sensory at saka yung mga test na may pang last test. Functional sensory and also the yung tongue po niya siya i-test natin. Dito naman po gagamit po tayo ng tongue depressor. Pang-press ka na sir, can you open your mouth po, sir?
Pakakapen po natin, sir. Tapos, sa kapag po, na-press ko po, sasabihin niyo po, na sir, magkakount po ako ng 3, 2, 1, sabihin niyo po, no sir. Press down. Sige po, sige po, 3, 2, 1, sige po. Yan. Bakit na naman po natin kay patients na, yung soft palate ng ating patient at saka yung uvula is not nag-rise, meaning indicating na tawag ito, physiological response ng katawan natin kapag may nakalagay sa bunganga natin. Next naman is the next naman yung sa what do you call this? Next naman yung sensory. Sa sensory naman, gagamit tayo ng bulak ulit and ask our patient kung mararamdaman nila yung bulak na ikakabit natin sa kanila. Kakabit natin kay patient sa cheeks, ay sa chin, dito po sa cheeks, sa cheeks, sa forehead, and also sa you call this, sa jaw ng ating patient. So, close nyo po yung eyes, sir. Sasabihin nyo lang po kung nararamdaman nyo po yung pinakabit ko na, sir. Sabihin po, sir. Nararamdaman. Oh. Ang naramdaman ng patient, ang ilanat sa kanya. Ang pa-feel natin kay patient, ay, ang pinapa-feel natin kay patient is actually nararamdaman naman po niya and without abnormal findings. Ito naman, next naman po sa you call this sensory function. Next naman po lipat naman po tayo sa sensory function sa cranial lobe number 8. Cranial lobe number 8, which is the auditory and vestibulocochlear or the acoustic. Ito naman po auditory meaning hearing and vestibulocochlear balance. Ito naman po as our patient, gagamit po tayo ng tuning fork. Sir, pag po kinabi ko dito, sir, feel nyo lang po na marinig yung vibration niya, sir. Naramdaman nyo ba siya both sides, sir? Ang ginawa natin is the Rhine test, ay the Weber test. Sa Rhine test naman, meron tayong sa bone conduction at air conduction. Simula po tayo sa air conduction. Sir, ano lang po, sir, kung marinig nyo nga, sir. Sa bone naman po. Nararamdaman nyo ba, sir? Wala po. Ang naramdaman naman ng patient, 25 na labit natin sa kanya. Valgus. Sa balance naman po, meron pa tayo natawag na Romberg test. As our patient to, tatayo po sa patient and also dapat condition this way. Sir, tayo po kayo, sir. Romberg test, sa balance naman po, sir, tayo po kayo ng, dapat po yung fit nyo is nakatulos yung fit nyo, sir. Yan po, dapat po, yung kamay hindi nag-sway and also dapat may balance po kayo. In 20 seconds po, sige po, tayo lang po. Assume na naka 20 seconds na tayo. Then, next naman is papaklose natin yung eyes ng ating patient para mas makita natin if may balance ba talaga sa patient. Sir, close niyo po yung eyes niyo, sir. Sige po, balance po. Sige po, okay na po. Assume na tapos na.
Opo na po tayo, sir. Tapos na po yung, do you call this? Romberg test. May, negative naman po si patient sa Romberg test. Meaning, what do you call this? Romberg test. Negative naman po si patient at nakita na po na hindi nag-sway yung kamay ng ating patient at naka-stay still po si ating patient. Next naman po is the, yung cranial nerve number 9 and 10, which is the glossopharyngeal and also the vagus. Next naman po, alis natin yung swallowing ng ating patient and also the swallowing glossopharyngeal, in swallowing po siya, glossopharyngeal, lastly, tanong ko, konto lang. Dito is, tignan po natin yung sensory function, motor function, gag reflex, and ability to swallow. Ito pa, ulitin lang natin procedure na kakabit po natin attach po natin yung posterior. Yung posterior ng ay, kakabit po natin sa bunga ni patient. Yung tongue ni patient, sabihin po is and also yung inspect natin yung uvula natin patient, yung posterior apparent ng ating patient, and also tatouch natin yung uvula if possible. Sir, okay lang po naman sir, pakapain po. Sasabihin po ulit, sir, pakakain po. Say, sir. Then after nun, yung sa gag reflex naman ng ating patient. Ito naman po, tingnan natin kung may nag-intact po yung or nag-reflex yung gag ng ating patient. Dito po, touch na po natin yung posterior phalanx ng ating patient. Saan po natin pa? Paano ito, sir? So you can see, normal naman at nag-intact or yung may gag reflex sa ating patient. Next one po is asat yung ability ng ating patient to swallow. Ito po pinag-i-assess sa patient na inom po siya ng water so that makita natin yung pag-swallow ng ating patient na smooth naman po. Assure po na nakainom na po si patient, nag-swallow naman po. Next naman po yung spinal accessory. Ito naman po, as our patient to shrug their shoulder, sir, tataas niyo po yung, magkakabit po kayo ng positive, tataas niyo po, ibababa ko na, sir. Sige po, 3, 2, 1, sir, sige po. Sige po. Ayan. As you can see na, na-shrug naman po ni patient yung kanyang shoulder, symmetrically, meaning normal po, pag level ng diba? Balikan ng ating patient. Next naman po, yung sa face or sa muscle ng ating patient. Maghawak po tayo dito and as our patient observe, magpupot po ako ng first kayo po, magputin kayo ng first po natin na, sige, kanya po yun. Sige, hindi, yung mukhang hindi, ano pa? Diba? Next naman, lastly yung hypoglossal. Sa hypoglossal naman, as natin yung tongue ng ating patient na ilalabas ni patient yung tongue niya and i-measure natin yun. Sir, nilabas niyo po yung tongue na ito, kayo po, magpupot po kayo ng first para basa ko.
Pipilit niyo papasok ng kami mo, sir. Sige po, labas niyo po sa side po, sir. Labas mo. Kabila naman po. Normal naman at nalabas naman ng patient yung mga iyong sa tongue niya ng normal. Next naman, i-assess natin yung mobility or yung gait ng ating patient for balance and also for symmetry. Ito naman po, as natin si patient na maglakad po siya ng straight. Sir, tayo po tayo, sir. Back. Ito po tayo, sir. Lakad po tayo ng straight, sir. Sige po. Sige po, pabalik po, sir. Sige po, pipod na po tayo, sir. As we can see na yung paglalakad ni patient is meron naman direction. Nakikita natin ang na tuwid yung direction ng ating patient. Next naman po, observe naman po natin yung gait ng ating i-assess natin. I-assess natin each extremity ng ating muscle for muscle strength. Sir, higa po tayo, sir. Itataas natin to, kumbaga ito yung magiging strength ng ating patient ay yung isa yung magiging tone ng ating procedure. Sige po, taas natin, sir. Sige po, tataas natin. Sige po, sir, tataas po. Ano nga po masakit, sir? Asan kami ba, sir? Ayan po. Taas po. Asan kami ba, sir? After that, mag-move na po tayo sa observe naman po natin yung accessory or yung sensory ng ating patient yung kung nag-function po ba yung sensory ng ating patient. First, magkakamit yung superficial touch po or magkakamit po tayo ng pillow kaya ay yung cottons kaya sa ating patient. Sige po, sir. Upo na po tayo, sir. Upo na po tayo, sir. Sir, can you close your eyes po, sir? And i-ano nyo lang po, sir, kung nararamdaman nyo na po. Close your eyes po, sir. Sir. Naramdaman na po na patient doon sa superficial. Next naman po sa sharp object naman po. Ito naman po, pag nalagay po siya, if may sharp po siyang nararamdaman. Sir? Ano ba ito? Ano naman naman si patient sa sharp object na hanapit natin. Next naman, number 3, yung Weber test or yung tinatawag nilang you call this for i-assess again yung gait and symmetry po muna. Next, first yung Romberg test. Sige po, sir. Tayo po tayo ulit, sir, for Romberg test. And close your eyes na po, sir. Sir, kung naputala, assume na kasi. Assume na, ayun po, as sinalad kanina na walang abnormal findings for a Romberg test na nakita natin. Then, next naman po is walk on toe, then on heel. Ito naman po, sir, pag pupunta po dito, sir, malakad po kayo gamit yung heel. Tapos, pabalik po yung toe na po, sir. Pag paglalakad niya, sir, sige po, ayun po tayo, sir. Lakad po tayo ng heel. Sige po. Ay, yung heel naman po, sir. Ay, ito, sige po. Sir, okay na po, sir. Pagkaroon po mo po, sir. Okay na po. Next naman, lalakad naman po tayo ng ito naman po, i-assist naman po natin yung one leg balance naman po. Sige po, sir, tayo po tayo ito. Tataas po natin yung isang feet natin, no, sir. Sige po. Kabila naman po, sir.
po, okay na po, sir. Then after that, ipapasquat natin si patient para ma-feel na natin yung muscle ng ating patient. Sige po, sir, squat po kayo, sir. Sige, pakasquat niyo po, sir. Sige po, pakasquat niyo. Sige po, sir. Sige po. Upo kayo, sir. Yan. Sige po, tapos ganun po kayo, sir. Hindi pa ako po, sir. Sige po, ganun tayo. Yan. Tapos tayo kayo, sir. Tapos sige po. Sige po. Yan po. Sige kasi na, steady naman yung gait ng ating patient. Sige po, sige po na tayo, sir. Next step naman is yung tie tap naman po. Ito po, asan? Sige po, sir. Iganin po yung tap naman. Taka po ganun. Sige po, exact po kayo na gawin po natin yan ng mabilis na, sir. 1, 2, 3, go. Sige po, sir, pakabilis na po, sir. Sige po, pakabilis na. Ito po. Ayan. As you can see na may pattern, yung pag-gano'n na ating yung habang nag-tap si ating patient is may pattern, meaning hindi nalilito sa patterns sa ating patient. Next naman po, finger to thumb naman po. Ito, sir, gagawin niyo po siya na mabilisan, no, sir. Gagawin po kayo na mabilisan, no, sir. Mabilis po, no. Sige po, sir. 1, 2, 3, go. Sige po. Mabilisan po. Babalik po, sir. 1, 2, 3, go. Sige po. Sige po. Sige po. Sige po, balik. Ayan, okay na po. As you can see na may pattern din, hindi. Nalilito si patient sa pattern na ginagawa po niya. Next naman po, move. Yung kakabit po ni patient sa nose niya, yung isa, finger to nose. Ito naman po, as si patient na, sir, kabit niya po yung isang kabit niya po sa nose, sir. At yung isang kumay po nakagalang po sa gilid. And close niya po yung eyes mo, sir. Tapos po sa mangyayari nga, eto mo sa inyo mga ipupunta sa nose niyo. Sa touch niyo sa gagawin niyo, sir. Sige po, ano to, sige po, sige po. Sige po, kabila naman po. Sige po. Yan. As you can see na, kahit nakapikit si patient is, our patient knows the position ng nose niya. Meaning, alert and oriented si patient. Next naman po is the moving target. Moving target, sir, gaganon po ako. Pagpikit po kayo, ay hindi po kayo pipikit. Using your one hand po, pumunta niyo po sa nose, then pipilutin niyo po. Sir, sige po, ang pipilutin sa nose niyo po. Sige po. Tapos sa kamay ko pa, sir. Sige po. Sa po. Kamay. Sige po, sir. Sige po. Sige po. Sige po. So you can see na oriented din ang paggawa ng ating patient. Next naman po sa yung sa heel, yung heel ng ating patient, habang nakasupine si patient, yung heel niya is magda-downward papunta sa paa niya po. Sige po, sige po tayo, sir. Kakabit niyo po yung kakabit po natin yung heel niya dito, sir. Tapos ibababa po natin na ba? Yes, sir. Pagbaba mo na, sir. Sige po. Ano go? Baba mo, sir. Sige po. Baba mo po. Yan. Sir, sir. Sige nyo na po. Sir, sige. Wala po. Sige po, sige po, sige po. Sabi naman po. Sige po. Sabi po. Sige po. Sige po. So you can see na normal naman, ni-shrug ni patient yung kanyang fit naman po. Next naman po yung superficial touch naman po. Sige po, sir, pumakan, sir. Papapil natin yung kay patient yung nung nakapikit si patient. Sir, pikit po kayo, sir. Sabi niyo po, sir, kung nararamdaman kayo, sir. Tapos ang superficial sa sharp and dullness naman po. Sige po, sir. After nun, atin natin mag-superficial and next naman is yun lang. Sa using the tuning part naman. Using the tuning part. Sir, yan yung programin niyo, sir. Sabi ko kasi kung nararamdaman niyo, sir. Sige pa, sir. Tingnan po tayo, sir. Sabi pa natin, sir. Yes. Ano naman ba, sir?
Ito po, pwede na siyang gamitin sa mga bony prominent ng ating patient. Sige po, sir. Siguro na po tayo, sir. Next naman, next naman is yung proprioception. Dito naman po, as our patient na close mo po yung hands ay ayos niyo po, sir. Then, identify niyo po yung hand niyo po, ay yung tingin niyo po, pinataas ko po, sir, tsaka pinabala na, sir. Ito, ganito niyo na. Sige po. Then after nun, natas na po natin sa proprioception ng ating patient ngayon naman po sa stereognosis. Dito po mag-drawing po tayo. Drawing po tayo sa kamay ng patient and dapat po ma-identify ng patient kung ano yung magkakaroon po tayo ng object sa kamay ng ating patient and dapat po ma-identify ng patient. Yun. Sir, close na po ng eyes mo, sir. Paano po kami nito, sir? Identify niyo po, sir, kung ano po lang, sir. Ito. Ano po yan, sir? Tama naman, as soon as nahulaan ni patient kung ano yung pinafeel sa kanya. Next naman is yung two-point discrimination. Two-point discrimination naman, pag-ulan kay patient kung ilan yung nakaturo kay patient o yung naka-press kay patient. Sige po, sir, close na po ang natin. Close na po ang eyes. Yan ang imagine, sir. Identify nila po kung yung nakatusok if dalawa or kasama, sir. Yan po. Yan po, yan, sir. Yan po, sir. Ito ba sa ilan? Yun lang sila. Tama naman yung Next naman, identify naman at absence stereognosis, two-point discrimination. Ngayon naman po ang extinction. Dito naman po, hawakan natin sa patient and also dapat mahulaan niya at yung buot rin natin nahawak sa kahit anong bali-bali ng ating patient, dapat po mahulaan niya yan. Sige, sir, close yung eyes na. Sige po. Saan po ako nakahawak niyan, sir? Tsaka? Saan po ako nakahawak niyan, sir? Identify naman po ni patient kung ano yung hinahapit niya. Next naman is the graphesthesia. Dito naman po is magdodrawing tayo sa kamay ng ating patient. Kailangan po is ma-identify yan. Sir, pilit na nakataposan. Sir, identify niyo po, sir. Kung anong pinadraw ko, sir. Identify niyo po, sir. So kasi is na-identify ni patient kung kahit nakapigil siya yung nagkaroon natin. Ito naman po is the point location. Dito naman po as our patient na share po natin yung fit na skin ng ating patient na kung ma-identify niya po kung ano skin yung sinashare natin. Ang sir, close po na eyes, sir. Identify niyo po, sir, kung saan ako nagkaan mga sir nag-share na, sir. Saan po, sir? Na-identify naman po ni patient kung ano yung pina-identify natin sa kanya. Next naman po ang yung mag-a-assess naman po tayo using the reflex hammer for deep tendon. Naman po for our last assessment, dito naman po using the reflex hammer, use yung triceps muna ng ating patient. Sir, ano naman po natin?
Tapos po, man. Okay. Meron pong contraction na nagawa habang sa tricep ng abdomen. Ngayon po sa bicep ng siya. Relax nyo lang, sir. Ano po is na-identify natin or may contraction sa muscle ng abdomen. Next naman po sa brachialis naman po. Ito naman po ating patient sa kamay naman po ng ating patient po. Relax naman po, sir. As you can see na may contraction ng muscle sa ating patient. Next naman po is the sa patellar ng ating patient. Sige po, sir. Ito tayo, sir. Parang mataas mo, sir. Hindi lang po, sir. Sige po. Lang. Relax na lang, sir. Dahil nga po, hindi, sa walang place na mataas, but still, nag-contraction, may contraction ng muscle sa ating patient. Next naman po sa Achilles naman po. Ito po, sa ating patient to, Achilles na, sa-shrug po na, dito sa may foot na ating patient. Hindi po sir, higa po tayo sir. See na, may contraction din sa mga muscle na sa Achilles ng ating patient. Next naman, sa plantar ng ating patient. Dito po, mag-apply ng V, ay curve po natin yung fit ng ating patient for a sign. Dito, sir. Dito natin, sir. Dito, ibang dito, sir. You can see, normal din, Babinski or all this Babinski reflex. As you can see, may positive or may Babinski reflex sa ating patient. Lastly is sa shrug or the ankle clonus. Dito po, itataas po natin yung feet ng ating patient and papaharap natin sa kanya. So, for muscle. And that's all for our neurological assessment po. That's all. Thank you. Tapos.